Magandang araw mga bata! Ang ating tatalakayan ngayon ay tungkol sa kinds of mixtures. Handa ka na ba? Tara, umpisahan na natin. Una, mayroon tayong tinatawag na solutions. Solutions are homogeneous mixtures having two or more components that are uniformly distributed. One substance is dissolved in another substance and it contains solute and solvent. Tulad ng diniscuss ko before, mayroon kasi tayong dalawang types ng mixture, ang homogeneous mixture at ang heterogeneous mixture. Mayroon po akong ibang video nun, kindly watch na lang po kung ano ang pinagkaiba ng dalawa. So balik tayo rito, number 1, we have the solutions. Ibig sabihin daw, ito ay isang homogeneous. Ibig sabihin, nagiging isa na lang siya. It can be in solid, in liquid, or in gas form. At ang solution po ay mayroong solute at solvent. Kapag sinabi nating solute, ito yung nalulusaw, samantalang yung solvent, ito naman po yung nanlulusaw. Ito po ay ang example. We have here solvent. Tulad ng sabi ko kanina, pag sinabi nating solvent, it is the substance in which solute is dissolved. Those are the liquids. And then yung solute naman, it is the substance that is dissolved in a solution. Meaning to say, kapag pinagsama natin ang solvent at ang solute, makakabuo po tayo ng isang solution. Halimbawa po nito ay kapag nagtitimpla tayo ng kape. Yung kape, yung coffee mate, yung asukal, those are the solute, and then yung hot water, yun yung solvent. Kapag hinalo natin siya, nakabuo po tayo ng solution. And we have here miscible solution versus immiscible. What is the difference between the two? Tignan nyo po yung picture. Kapag sinabi po natin na immiscible solution, kapag hinalo natin siya, nagmi-mix siya, pero after ilang seconds, naghihiwalay siya ulit. Just imagine yung mantika at yung water. Kapag hinalo natin siya, nagmi-mix siya, pero after ilang seconds, sila ay naghihiwalay din. While in miscible solutions, pinagmix mo siya pero naging uniform or naging isa na siya. Again, yung miscible solutions, yung meaning nito, it form when two soluble liquids dissolve each other. Ibig sabihin na dissolve sila sa isa't isa. At kapag immiscible solutions naman, form when two liquids are insoluble, meaning to say hindi sila pwedeng malusaw sa isa't isa dahil naghihiwalay pa rin sila tulad nga nung tubig at langis kanina or yung oil. Aside from that, we also have the word concentrated and dilute solution. So what is the difference? When we say concentrated solutions, it contains large amount of dissolved solute. Meaning to say, mas marami yung solute na inilagay mo kumpara sa solvent. At kapag ka naman dilute solutions, it contains a small amount of dissolved solute. Konti naman dito yung solute na ibinigay mo or na inilagay mo. Next naman natin na kinds ng mixture is yung suspensions. When we say suspensions, it is a heterogeneous mixture containing larger particles that settle out when left undisturbed. There are some substances that do not mix when combined and they just settle at the bottom or float on top. Kung kanina sa solution, kapag pinaghalo mo siya, nagmi-mix siya or nagiging uniform siya, dito naman kay suspension, siya ay example ng heterogeneous dahil hindi sila nagmi-mix or hindi sila nagsasama. Sabi dito, it can be settle at the bottom or float on top. For example, kapag ka naghalo kayo ng sand and ng water, kapag hinalo nyo siya habang nadidisturb siya, nagmi-mix siya, di ba? Umiitim yung kulay ng tubig. Pero, pag iniwanan nyo lang siya dyan, panigurado yung mga buhangin na yun ay magsesettle siya sa ilalim at maiiwanan naman yung mga water sa ibabaw. Yun po ay isang example ng suspension. And then pangatlo is yung colloid. Ito rin po ay isang example ng heterogeneous mixture with intermediate particle size between a solution and a suspension. Meaning to say dito yung iba nalulusaw siya at makikita mo siya through
Tyndall effect. Ano ba yung Tyndall effect? Ito yung kapag nilagyan mo siya ng flashlight, makikita ninyo na may halo-halo siya, may mga pinagsama-samang mga mixture. For example, magtimpla kayo ng gatas. Kapag nagtimpla kayo ng gatas, and then nilagyan nyo siya ng flashlight sa gilid nito, makikita nyo na nakascatter yung light. Kumbaga, hindi lahat nalulusaw dahil siya ay kalat lang, nakascatter lang siya. And also, halimbawa, yung sa dagat, bakit siya nagiging kulay asul yung tubig? Dahil yon sa may naa-absorb nito na light. And then also, kapag kagabi, di ba kapag dumadaan kayo, yung natatanlawan ng ilaw ng inyong mga sasakyan, parang may mga alikabok-alikabok. Yon. Yon na isang example ng colloid. And here is some of the importance of colloid. Number one, colloids are used in dialysis. Colloids are used in pottery. Colloids are used in artificial fiber industry. And colloids are used in the pharmaceutical industry. So, yun lang mga anak. I hope may naintindihan kayo sa kinds ng mixture. Salamat sa panonood. Don't forget to subscribe. Thank you.